Kasi sabi sa'yo ng Lord, sabi niya, you'll go from nations to nations. You taste and see, no? Oo, Yung kita mo yung promise goodness ng Panginoon. Lord. Alam niyo, eto ba, 15 hours yung flight. Ang dami naming Oh, I time. see. Di madamot Ay, ng Ay, Lord eh. miss ko sa'yo eh. Hi guys. Hello, everybody. Hi. Welcome to After Sunday Podcast. So today, so nakikita niyo dito sa aming tabi, we would like to introduce our dear friends who is currently living in Dubai. Wow, Dubai. And she's also dedicated as a flight attendant. Wow naman. So before anything else, eto na po sa aming tabi. Let's welcome Miss Hannah Fajarito. Hi, Hi, guys. ma'am. Hi, everyone. Dahil nga under attack ang Dubai. Yes. Yun bang And dahilan blessing kung in bakit, disguise kung bakit nandito si Hannah ngayon sa Although ating hindi natin tabi. sinasabi na masaya tayo Mm-mm. sa nangyayari. Our heart goes to mga kababayan natin Yep. na sa Middle East. Mm. At syempre yung mga affected kahit hindi mga Pilipino. Mm-mm. Yes, Hmm. actually. Sheena, Yes. if you're watching, we miss you. Mm-mm. And your Ingat dyan. family. Yes. So ayun na nga, kamusta ang araw natin na Yeah. establish na yun? Kamusta ka muna, Hana? Um, ngayong araw, so far, okay naman. Beyond grateful nga na dito ko na-spend yung Mhm. weekend ko. And actually, parang nangyari yung parang war sa Mhm. Middle East nung February 28. Kailan ba yun? Parang 2 days ago. And supposed to be, nangyari yun parang gabi. Then, kinabukasan ng morning yung Flight flight mo. ko. And, so parang narinig ko yung news is gabi na. So, nung morning, napagdesisyonan namin ng parents ko na wag na nga tumuloy. And yun nga, true enough, cancel nga lahat ng flights. And I thank the Lord lang kasi, yun nga, hindi ako natuloy mag-flight. And at the same time, kung matuloy man ako lang mag-isa doon, which is continuous nga yung war going on between. Yes. Yes. And Different if we can flashback before itong current season ni Hannah na she's a flight attendant, diba, we remember it's not really your dream. Yeah. It is my dream. It is your dream. Yes. It's not really something na alam mong talagang mangyayari Oh sa'yo. yeah, but it was an impossible dream. Oo. Bata pa lang naman ako. Yeah, pero parang nabuhay ulit siya in a way. But Oo, someone- oo. something happened before. Can you share that to us? Oo, oo. Can you take us Oo. back? Hannah? Sobrang bakba kasi ang layo nun eh. Hanggang bukas Oo. tayo. Many years Dalhin mo ago, kami ilang years doon. ago yun? Yung first sinabi sa yun. Actually, parang growing up, gusto ko na talagang maging flight attendant. Hindi Tsaka ko, related yung course mo din. oo, hindi ko alam bakit gusto ko maging flight attendant. Eh, hindi pa naman ako nakasakay ng eroplano. Wala namang masyadong nagta-travel sa amin na family member. Wala akong relative. Tsaka parang pagbata ka, pag tinanong ka, anong gusto mo pagbata ka? Di ba yung mga babae, flight attendant? Oo, yung sa akin talaga firm, flight attendant. Pero wala akong idea about it. Ang alam ko lang is that nagta-travel. Tapos nasa plane, yun lang. Tapos growing up, yun, nag-take ako ng tourism. Then, parang, it was my childhood dream talaga. Pero parang ang daming nangyari kasi nung I was in college, I got pregnant at an early age. Yes, I got pregnant at an early Ngayon ko lang age. yan alam. Mm-mm. Ano to? Biggest reveal? Mahirap naman gender reveal. Oo. Tapos, yun, nung nag-college ako, yun, I gave birth nga, tapos parang, for me, it was impossible na. Kasi ang dami nang nag-shift eh. I need to Kaya change mas plans naging na. possible. Oo, nag-iba na yung priorities ko na parang, hindi na siya more on my dreams, my goals, more on providing na for my child eh. So, nag-iba lahat, nag-shift lahat. So, parang after graduation, parang baby pa nun yung anak ko eh. Siguro mga 1-year-old, 2-year-old. Diretso ako work after that. Tapos I was earning minimum wage pa that time. And then pandemic came. Nanganak ako, 2018. Tapos 2019 pandemic, di ba? So yung baby ko that time,
2019 pandemic. 2020, I believe. March 2020 ba? Oo. Sorry, graduate pala ako 2019. 2020 pandemic. So, I was working sa hotel, tapos minimum wage lang. So, kulang siya. Then, pandemic came. So, mas super hirap siya that time kasi mas wala ka na talagang source of income, pandemic, tapos hindi mo na alam saan kayo kuha ng pera. So, parang that time yung family ko, we stayed sa Bulacan. So, yun lang, parang day by day lang kami nabubuhay. Oo, talagang survival that time, no pandemic. So, yun yung nangyari. Until eventually, parang, naniniwala kasi ako na niloob ng Lord na magkaroon kami ng small business that time nung pandemic. So, yun yung niloob ng Lord na pang-income namin. So, yun yung nangyari. Nagkaroon kami ng small business. And then, super habang kwento na ito. 1 hour yung vlog. Short lang. Ang daming ginawa ng Lord eh. Alam mo yun, all throughout the years. Hindi kasi siya yung summarize mo na agad eh. Ang daming nangyari ng ginawa ng Lord. Ang dami pa ring blessing na dumating. Sobrang daming blessing. And siyempre yung pinaka-blessing nun yung na-encounter ko yung Lord. Amen. Yun yung Amen. pinaka-blessing. Kasi growing up, lumaki na ako sa Christian church. Alam ko na lahat. Like, feel ko, alam ko na lahat. Pero iba pa pala yung personally na-encounter mo yung Lord. Sorry, 2020? 2020, yung sa ano? 2020 ba? Ano, parang height ng pandemic? Ay, hindi. 2021. Oo, 2021. 2021. Okay. Yun sa gaya-gaya. 2021, yun yung nag-ano tayo, soaking. Yun yung na-encounter ko yung Lord. Tapos Sa nagtuloy-tuloy. phase 1, sa Oo, Gagaya. sa phase 1. Gagaya. Andun ako na. Yun yung, di ba, bago pa lang tayo nun magkakilala. Ano yun? Yung moment na yun, hindi rin yun planado na nandun ka nung time na. Wala. Iba pa nga daw to. Pas wala. Yun, yung soaking. Yun, Yung nandun in-invite ako. mo ko. Yung sinundo kita. Nung pumunta Oo, ka, pa- andun ako na. Yung story nun ganito, Pas, Jerome. Yung story nun ganito. Ang Ano yan? tagal, Ano yan? Sige. since wala ka doon, ang tagal na namin mag-friends ni Kleng. And kapag magbabackread ka sa messenger namin sa chat, lagi niya akong inaaya, walang palya. And lagi ko siyang tinatanggihan kasi I was in college. Alam mo yun, I was enjoying, gano'n, ganyan. Lagi niya akong Lagi mo inaaya. ako tinatanggihan. No? Babe, hindi kita nare-replyan. Kapag Okay. nakita mo yung chats natin, hindi kita nare-replyan. Ouch. Gege. So, nung pandemic, doon kami medyo, hindi pa kami close. Hindi kami close, best. Ano lang, parang, uy, dito ka pala, pumunta kasing gaya. Casual. Oo, casual lang. Koy, Kleng, ganyan. Tapos, sabi niya, babe, may soaking. That time, hindi ko alam yung soaking. Ano yun? Pero I know, na pang leader lang. Leader and pastor. So, sabi niya, inaya niya ako Nag-invite ka doon. out of nowhere na soaking tayo. Oo, sabi ko, ano yun? Ano yun? Diba, sobra. Tapos sabi ko, Si Kleng-Kleng ang dakilang mang-iimbita talaga. oo. Tapos Alam mo kami itong tatlong nasa upuan na ito. Ayun ang common Lahat to denominator invite na ito. Oo, ito yung bunga ni Kleng. Pastora na to. Wait lang. Pwede na soaking tayo. Ano? Oh, anyway. Oo. Na alam ko na pang leaders and pastors lang. So, anong gagawin ko doon as someone na I was new? Parang hindi ako belong. Oo. Kasi Ayaw ko talaga, babe. Pero sobrang eager ka. Tsaka reserve ka nun nung ang gabi niya. hindi ko rin alam kung bakit kita pinipilit. Babe, hindi ko rin alam na bakit gusto mo akong isama. Na alam mo na pang leaders and pastors lang yon. Bakit ba naman nangyari sa soaking na yan? So, Nainip anong ka pas, na diba? Sinundo ako ni Kleng. So, Patapos parang, na nga yun, dumating ka eh. Sinundo ko siya ng motor. hindi. Sabay-sabay tayo nag-start. Sabi-sabi. Ayan mo, that's... Yung prayer na siguro. Anyway. Continue ba? That's how she remembers it. Oo, anyway. Memory, bala na. Sinundo niya ako. So, okay, parang hindi ko alam ano gagawin. So, nandun So, kami. wala ka idea. Wala akong idea. Wala akong kilala sa church. Si Kleng lang. Siya lang. So, wala, wala pas. Tapos, edi pumunta kami. Pabilog Parang that siya time nilagay eh. sa lugar na bahala ka. Oo. Kasi hindi pa tayo ata nagtabi that time. Hindi nga. Tapos, pabilog yung upuan that time. Okay. So, basta ang nalala ko lang, okay, nag-start na mag-pray. So, nag-pray na. Ang tagal ng prayer. Alam mo, pinaka naisip Mga ko. Kristiyano na yan, matatagal man na Ang tagal mag-pray. Tapos, sabi ko, alam mo, that time kasi parang, of course, growing up, alam mo yun, ang dami, alam ko yung everything about the Bible, ganito, ganyan. Pero wala akong personal encounter. So,
Pero still, alam ko whether it's a sin or not. Alam mo yon, meron akong ganun na conviction and meron akong meron akong condemnation within myself that time. Alam mo yun, yung guilty ka. Kasi alam mo, nagkasala ka. So, I was praying that time. Tapos sabi ko, Lord, parang, Lord, I don't... syempre pray ako. Sabi ko, Lord, I don't deserve to be here. Sabi ko, sobrang guilty ko sa sins ko. Aminado ko eh. Alam mo sarili mo eh. Parang sabi ko, Lord, I don't deserve to be here. So, nagpipray yung pastor that time. Ganun siya. Gumanon siya sa akin. She was praying eh, pabilog. Tapos sabi niya sa akin, there's no condemnation in Jesus Christ. Grabe, iyak ko. Yung pagka-pray ko na, Lord, I feel guilty. Diba? Yun yung feel mo, condemnation. Pag ganun niya sa akin, sabi niya, there's no condemnation in Jesus Christ. It hits me so hard. Alam mo yun, nag-resonate sa akin yun, na parang, Lord, it was you. Wala namang iba eh. Yun yung specific word. Yun yung naramdaman ko talaga na I was being condemned. Yun yung naramdaman ko. So, yun nga, nag-prayer na, and after that, alam mo nang nangyari. And then, yung time na tumalsik ka sa kisame. Walang ganon. Wala ganon. Mali. yung hinawa ko. May superpower. Iba yung parang lumulutang ako. Hindi, wala pa dun. Wala. Sorry. Iba pala yun. Tapos, ang nangyari that time, babe, okay, haba ng prayer. So, ganun nga. Tapos, nag-soaking na nga. Ito na yung literal na soaking. Nag-prayer, nag-soaking. So, nag-soaking, babe. Kanya-kanyang prayer and all that. Tapos, parang, it was time na parang prayer with the Holy Spirit. Ganun yung nangyayari. So, parang, I was praying that time. Wala lang, random prayer. Pero that time, nakaupo lang ako. Tapos I keep on saying hallelujah, hallelujah, hallelujah. I keep on saying that. Tapos hanggang sa nablanko yung utak ko, I started speaking in tongues. I started speaking in tongues. Tapos, Yun yung first. yun yung first. So, That doon was ka the first time. na-baptize ng... Doon yung pinaka-first. Parang first Speaking in encounter tongues. first din ng ano niya. Mm. Speak in tongues. At tagal Imagine mo nun. na bata siya, Christian siya, pero... Oo, ayun ang encounter imagine. niya with the Yun Lord. yung first encounter ko. And then, Ito yung pinaka-funny dun, Pas. Pinaka-funny talaga dun. After that, Pas, alam mo yung, okay, natapos na. Usap tayo, onteg. Wala. Umalis ako. Umalis Oo. agad ako ng church. Alam mo bakit? Iba yung feeling na that time. As in, parang something was off. Parang may natanggal sa akin. Parang may tinik na nabunot na hindi mo ma-explain. Hindi ko siya ma-explain kasi yun yung nangyari sa akin. Alam mo yun? Pero sa sobrang hindi ko siya ma-explain, gusto kong umalis na hindi ko siya ma-explain. Iba yung pakiramdam niya that time. So, umuwi ako. Imagine. Di ba, syempre, pagkatapos, konting usap. Fellowship. Fellowship. Yun, literal. Walang ganon. Umuwi ako, hindi ko inisip sa Umalis ka claim. lang ba? Oo. hinanap kita eh after. Sobrang funny nun. Hinanap ko siya. Diba? Tapos pagdating ko sa... Literal. Pagdating ko sa bahay nila, ano nangyari, kamusta, ganyan. Tapos sabi mo, hindi ko alam yung nararamdaman ko, yun. Kwento Pero sa sobrang akin. funny. Literal, galing akong pagluhod, umupo ako, umalis na ako. Oo. Literal, umalis Hindi ako. ko kasi ma-explain. Pero it's Oo. normal eh. Kasi sometimes tayo mga tao, pag di natin naiintindihan yung mga nangyayari. Pero that time talaga, it hits different. Talagang literal, may, alam mo yung parang may umalis sa'yo. Parang may natanggal, Yeah, may yeah. nawala. Parang ang gaan, hindi mo, ito yung pinaka-word, may peace. Yun yung naramdaman ko that time. Tsaka ano, since diba nakwento na rin ni Hana yung first encounter niya, diba dito rin naman yung na-vision na? Yung about sa traveling mo. That time. So, yun yung first encounter ko with the Holy Spirit, diba? Yun yung pinaka-personal na encounter ko. Yung Lord, nagsunod-sunod na that time. And true enough nga, diba? Pag na-encounter mo yung Lord, yung, alam mo yun, being a Christian, it's not a walk in the park. Yes. Diba? Maraming... Hindi siya like walking with your dog. No, it's not. Hindi talaga siya yung literal na walk in the park na mag-iikot ka lang, ang saya. Alam mo yun? Hindi, it's different. So, yun nga, nagsisimula na ako nung walk with the Lord. So, continuous na ako that time. Tapos lagi na ako sumasama. Tapos lagi ako pumunta dito. Kahit Bible study, ang layo, diba? Minamotor ko pa lahat. Imaginein mo. Tapos, parang a couple of weeks after that, Beb, hindi ko na matandaan kung a couple of weeks or months after that, may tumawag sa akin yung manager ko before. Sabi niya sa akin, Hana, may opportunity ako para sa'yo. Sabi niya,
Meron na, dito ka nag-work ngayon sa 5-star resort, punta ka, hire kita agad. No interview needed. Mag-yes ka lang. On Monday, you'll fly here. Agad-agad. Pero yung work na yon, you need to have at least 15 years of experience to get there. Pero yung akin, that time, you just need to say yes. And as someone, alam mo yun, I'm still starting my career, bata pa ako, may anak ako, sobrang nakaka-tempt siya. Alam mo yun, sobrang nakaka-tempt siya. I wanted to say yes. And then ako ang saya ng fellowship namin ng Lord, iba yung covenant namin, ang saya ng... Tas may offers. Oo. Pero alam mo yun, sobrang ganda on my eyes na ang ganda ng offer talaga. It's once in a lifetime offer. Hindi ko alam kung makakapunta ulit ako doon or kung makukuha ko ulit. So, right after that call, sinabi ko sa tita ko, tita, may offer sa akin, ganito, ganyan. Sabi ko, pag mag-yes lang ako, I'll fly na Monday. No interview needed. Imagine, walang kahirap-hirap. You'll just say yes. Sobrang gandang offer, di ba? Parang in-offera ng cash. You'll just say yes. So, sabi ng tita ko sa akin, sabi niya, pag-pray mo, nak. So, parang I started asking for advices din sa different pastors natin. Sabi ko, may isa pa akong pastor na kinausap, si Pastor Mel. Sabi ko, may offer sa akin na ganito. Gusto ko pong pumunta. Gusto ko mag-say yes. Sabi niya, pag-isipan mo mabuti. Kasi island yun. Walang church. Sabi niya. Ang hirap. Pero mas nang nibabaw sa akin, yung gusto kong pumunta. Kasi it's an opportunity eh. Tapos, ano nga ba to? Paano ka hindi nag-guess? Meron pa akong blessed na kinonsult na pastor, si Pastora Venus. Ang daming pastor. Ang daming pastor kasi gusto ko talaga. Natin kinolect ng mga Avengers. Para sa isang yes na yan. Ganon kabigat yung yes niya. Oo. Tapos, edi, pumunta ako kay Pastora Venus. Ito na pinakalas na pastor na pinuntahan ko. Sabi ko, ayun talaga, naging vulnerable na ako. Talagang, eto na, nilabas ko yung totoo. Gusto ko talagang pumunta. Hindi ako nagsinungaling, gusto ko talagang pumunta. Kasi gusto ko talaga. Alam mo yun, titingnan ko that time, bata pa ako, yung opportunity sa resume ko, sa career ko, yung sahod and all that. Tapos pandemic that time eh. Tapos sabi ko, gusto ko talagang pumunta. So, pinag-pray niya ako. Grabe yung iyak ko na naka-t-shirt lang ako. Yung iyak ko dito, yung sipon ko dito. Kalat-kalat na lahat. Grabe. Sabi sa akin ni Pastor Venus, sabi niya sa akin, nag-prophesy isa sa akin, sabi niya, wag na. Sabi niya, wag ka nang pumunta. Kasi sabi sa'yo ng Lord, sabi niya, you'll go from nations to nations. She was praying that time. Inililians niya ako that time. That time, I was so confused. Anong nations to nations pass? Ang hirap nun. Ang mahal ng Europe. That time, ang mahal mag-travel and all that. Paano nations to nations? How could it was an impossible. Yeah. So it doesn't make sense. Wala. Zero. Mm-hmm. That was 2021, I think. 2021. Ano yun? Pass. Nations to nations, sabi niya, you will travel from nations to nations. United Nations. You will travel across the world. Sabi ko, it doesn't make sense to me. Hindi ko sinabi sa kanya, pero for me, it doesn't make sense. Okay. Nakinig lang ako. Pero nag-resonate siya sa akin. Pero that time, Okay. okay. Imagination lang ang kaya mo puntahan. Oo, wala. Ang layo talaga. Ang layo that time. So parang nung time na yun, nag-pray ako. After that, nag-pray ako. Tapos nireveal sa akin ng Lord yung Proverbs 14:12. Sabi doon, there is a way that seems right to a man, but in the end, it leads to death. There is a way talaga. We never know God's understanding of everything. Yes. Iba yung knowledge niya eh. Alam mo yun? Iba yung sovereignty niya when it comes to things. You don't know it may lead to death. Yeah. Oo, lahat. Ang dami Oo. pwedeng mangyari. Pero nung binigay sa'yo yung prophecy na yun, paano mo siya pinanghawakan? Pinanghawakan mo ba siya? O shinelf mo lang muna? O pinagpipray mo ba siya? O kinalimutan mo na? Wala lang. Wala. Hindi, kahit nga sa devotion ko, sa journal ko, hindi ko siya sinulat. You know what? It doesn't make sense to me. Kasi, paano? Pandemic eh. Paano nations to nations? Ang imposible. Basta ang imposible doesn't make sense to me. Okay. So, paano nangyari? Yung from that very impossible prophecy hanggang sa ngayon, tignan mo, accept ka na ngayon. Paano nangyari yun? Take us back to that moment. Paano ka nagsimula maging flight attendant? Nung nagsimula ako maging flight attendant, sobrang
dami rin pinagdaanan eh. Kailan yun pala? 2022. Okay, so isipin mo, 2021, yung first... Yung offer. Yung first. You siya yun heard that first time. na, I mean, yung prophesy sa'yo, first na narinig mo. After a year, After a year. biglang, randomly, After a nag-apply year. ka. Oo. Flight Paano attendant. nung AirAsia ako, wala yun sa isip ko. Wala Wala. talaga siya. Wala Saka yung talaga nag-apply siya. ka, parang wala rin naman. Oo, kasi Hindi mo for siya me, inisip yun na, alam, ano to? wala. Nag-prophesy ako ng ganito. Wala. Kasi nung nag-apply ako that time, imposible. Kasi parang nawalan ako ng hope na maging flight attendant. Kasi ang labo ng mata ko. Mm. Halata naman. Halata Yan naman. yung problema mo, diba? Oo, kasi growing up, dapat... Hindi na nalata. Hindi ba inilata? Growing up kasi... Parang kanina, hinahanap yung salabin mo. Si Mayo, yung salabin. Pero wait lang. Sorry. Diba, hindi siya- Inside joke. Yan, inside Sorry. joke. Kami lang nakakaintindi. Ah. Diba hindi lang siya isang beses na prophesy sa'yo. Tama ba? Meron ba sa Oo, Meron Meron pa. ba sa Pinyal? Oo. Yun nga alam ko yung sa Penyal eh. Oo, meron pa sa Pinyal. Pero ito yung pinakauna, diba? Yung kay Oh, Pete yun yung Corbin. una. So, ayun, paano Paano yung sa nangyari? Penyal? Paano Like, nangyari? sa Penyal, sinabi din sa'yo. na Actually, isang- Yung sa Hindi, Pinyal, natandaan nila. yung sa Pinyal kasi, reconfirmation lang siya. Ganon Mm. din yung prophecy eh. Parang you'll travel din, nations to nations din. Ganon na ganon yung word. Mm. Pero still, it doesn't make sense to me nga that time. Mm. So, wala siya sa Wala rin akin. talaga Wala sa'yo. talaga siya. Hindi siya nag-resonate Ah, sa akin. Kasi pandemic. So, paano na to? Nung Impossible. natanggap ka sa AirAsia, ganon. Ito na yung kwento na. Yung sa- Another opportunity. Oo, yung sa AirAsia. So, parang after a year, ang dami nang nangyari. Parang everything's going back to normal. So, parang I tried applying lang. Which is still impossible nga for me. Kasi nga, ang labo ng mata ko. Di ba kailangan 2020 doon? Yung vision. So, sabi ko, Lord, okay lang kung hindi. Okay lang din. Kasi alam mo yung career mo na long childhood dream mo, na yung career na gustong-gusto mo. Tapos parang for you, it feels impossible. Kasi ang hirap makapasok, mga ganun. So that time I Saka was praying. maraming reasons para hindi ka matanggap eh. Oo! Yung mata mo. Standards. Tapos, Oo! hindi ka- Wala akong ever experience. since, hindi ka pa nakatapak ng aeroplano. Oo! Sige, mag-flight attendant ka, hindi mo pa experience. Wala lahat! Diba? Wala. Pero ang pakas, di ba meron doon, parang may favor sa'yo ginawa ang Lord din na Grabe favor nun ng Lord. Grabe yung natanggap favor. ka? Grabe yung Paano favor nga ng nangyari Lord. yun? Biglang, Grabe yung favor nun ng Lord. Ano yun eh? Ano nga ba ito? Nag-apply ako sa link. Pero ang daming pagsubok that time ng Lord. Walang mag-makeup, wala akong tutulugan sa Manila. Tapos yung Tapos transpo. yung requirements mo kulang Requirements ko. Wala pa akong picture. Wala na. Wala akong Pumunta ka pa sa picture. mall. Parang ganun pa yung nangyari. Hindi. Ang nangyari nun, yung nag-makeup sa akin, that was 9, 8 a.m. that time. Which is, saan may magpipicture ng ganong oras? Imagine, pero dun sa kanto Wala nila, pang may AI nito, nagpipicture. guys, ha? Wala pang AI O sa nito. kanto meron. Sa kanto meron. As in, pinabide ng Lord lahat that time. So, yung hopes ko talaga sobrang taas. Kasi ang dami pang nangyari before that. Actually, wala akong tulog that time. Nagpe-play ko siya that time. Pero sabi ko, Lord, okay lang kung hindi. At least I tried. Alam mo yun. Ginawa ko yung best ko. Nag-effort ako. Sa awa ng Lord, nakapasa naman ako sa AirAsia. Yun yung very first airline ko. Pero still, alam mo yun, Philippines pa rin. Domestic flights there's eh. more. Domestic There's more. flights. So, parang, okay, Lord, thank you. I'm still grateful. Alam mo yun, ang laki pa rin ng pasasalamat ko sa Lord na natanggap ako sa AirAsia na sobrang impossible dream sa akin before. So, yun yung nangyari sa first airline ko. Kasi may second. Yan na. Ang second niya, Santrans. Bus. Basle. Bus Victory line. liner. Victory liner pa Baguio na, no? So what happened? Paano ka nalipat from AirAsia to Emirates? Sa Emirates, Wow. yon. I give God the glory naman talaga that time. Nung nasa AirAsia na ako, parang 2 years na ako doon. Tapos nag-apply ako sa Emirates, which is ang hirap makapasok. So Ilang parang, years ka ba sa AirAsia? nag 2 years ako. 2 years. 2 years. Tapos, may kwento yun sa Emirates. Hindi siya basta-basta ako nakapasok. So, nung
nag-initial interview ako, nakapasa ako. Tapos initial, then final interview na. Yung final interview, ang daming process. Meron kayong introduction, 2 group dynamics, may English test, tapos yung one-on-one interview. So, alam mo yun, nung pumunta ako doon, parang ang yabang ko na ay may experience ako eh. Kasi hindi lahat may experience. So, 100 kami na nag-apply. Nung final interview na, ay may experience ako, ganyan. Alam mo yung sobrang taas ng hope ko that time. Sobrang confident ko. Alam mo yung confident ka that time? Yung feel mo sobrang galing-galing mo. Tapos nung nagpa-final interview na kami, nakapasa ako ng introduction. Then nung second introduction, 'di ba, nung first group dynamics, bumagsak ako. Imagine, tanggalan agad 'yun eh. Alam mo yung pain that time na parang, Yeah. paano? Ang galing ko. Alam mo yung napatunayan mo sa sarili mo. Di ba pag nag-meeting, pag nag-present ka, bilib na bilib ako sa sarili ko, tapos natanggal ako first group dynamics. Ang sakit that time. So parang, Lord, ang sakit. Of course, your question the Lord. Wala namang ibang question. Lord, anak mo naman ako. Ang sakit niya that time. Sobrang sakit. Sabi ko, Lord, why? Siyempre, natural, natin na parang, kapag may gusto tayo, tapos hindi natin nakuha, alam mo yun, we keep on questioning God. Lord, bakit? Ginalingan ko naman. Alam mo yun? Saan nangyari? So, parang couple of months after that, kinalimutan ko na yun. So, Months din buwan ang pala. tinagal. Buwan ng tinagal. Okay. Pero working ka pa rin. Working pa rin ako sa Asia. And then, nag-apply, tinawagan nila ako. Okay for final interview na. Ulit, again. You wanna try again? Parang ganon. And you know what I did? Nung pumunta ako that time, sinurrender ko lahat sa Lord. Lord, Which is hindi mo ginawa nung una. hindi ko ginawa nung una. Kasi sa sarili mo na. Oo, I relied on my own strength. Yeah. But this time, it's different. Sabi ko, Lord, wala akong tatas, ikaw lang. Ikaw na bahala. Alam mo yun? Sometimes na tayong mga tao, we only surrender pag nasaktan na tayo. Oo. True. Tsaka pag walang wala na lahat. At the first place, pwede mo namang isurrender agad-agad Nung yan. una pa lang. Nung una pa lang. Oo. So ngayon, kung kailan ka nasaktan, kung kailan down na down ka, sige na Lord, bibigay ko na lang sa'yo. Sabi ni Lord, ikaw kasi. Tsaka hindi pa ako naman huli. Oo. So, yun yung nangyari. Na parang pumunta ako doon, I was praying. Sabi ko, Lord, wala akong gagawin. Ikaw lahat. Kung ano yung sabihin ko, kung ano yung gawin ko that time, ikaw yung magsasabi sa akin, Lord. Alam mo yun, hindi ko na itataas yung sarili ko dito. I offer this interview to you. Kung kalauban mo, if you will sit, okay, Lord. Yun yung nangyari. So, alam mo yun, nag-introduction, nag-group dynamics, nag-English test, hanggang nag-1v1, nag-one-on-one interview. Alam mo nung, almost 12 hours yung interview that time. And alam mo nung naharap na ako dun sa interviewer, sobrang pagod na ako. Kung ikaw yung interviewer, hindi mo na ako ipapasa. Wala na ako masagot sa'yo, tuliro na ako eh. Gutom na eh, lahat. Gutom, puyat, pagod. Utal-utal na ako that time during the interview. Pero alam mo yun, after 2 weeks, I got the golden call sa Emirates. And grabe yun. Alam mo yun, sobra na Ano parang, reaction mo? binalik ako ng Lord. What? It's emotion eh. Sobra, binalik ako ng Lord sa una. Alam mo yun, di ba? Is this for real? Yung name na what? What? Di ba? Binalik ako ng Lord dun sa dati na, alam mo yun, Tsaka yung Nakita in-elevate mo. ka ng Lord, diba? oo. So, Tinuruan ka ng Lord. nung tinawagin ka na, natanggap ka na, unti-unti mo na nare-realize na yung prophecy, it will come to pass. Parang mangyayari. Wala pa din. Wala pa din. Wala na sa isip Kaya mo. Wala ba talaga. ma-realize? Parang maghihintay pa tayo dito. Hindi pa rin siya Another- na-realize. Hindi mo pa rin nare-realize. Hindi. Hindi pa Tapos? rin. Hindi pa Basta mo rin. na-realize. Doon na tayo. Nung nakatapak na siya saan? Sa Dubai na siya. Oo, nung gano'n. Hindi, na-realize Ano ko yun? siya. Parang, di ba kasi siya sa nag-sink in eh, that time nung golden call. Na-realize ko siya nung nagkaroon ako ng ticket. Nung nagkaroon ako ng contract. Oh. It hits different na. Na Lord, ito na yung promise mo. And alam mo yun, Natali mo na ako sa promised land. Pero ngayon, ilang taon ka na sa Emirates? 1.5 year na ako sa 1.5 year. Emirates. Bilis. Imagine, yung first year na ginawa sa akin ng Lord sa Emirates, ginawa ng Lord lahat ng prayer ko ng ilang taon, binuhos niya sa 1 year ko dito sa Emirates. Imagine, babe, ang daming nangyari. Lahat ng prayer ko ng ilang taon, ginawa niya every month. When it rains, it pours talaga. Grabe Mula ng ako. pagpapalo. Grabe.
Magpapala, Ano pa rin magpapala. pati family mo, no, di ba? Grabe, Ang grabe, alam mo, grabe dapat talaga. travel na Sobrang sila. iba yung intimacy ko Ikaw, ngayon gusto sa mo Lord. ba? Grabe. Irad. Ayaw mo ba? Yung kalaban. Yung Oo, kalaban na din. Dubai. Pero ngayon na, halos buong mundo na libat mo na. Siguro half. Half, no? Pag may nagta-travel kami sa iba't ibang bansa, kita mo, alam mo yun, you'll be in awe eh. Hindi lang yung Pinas yung nakita mo, nakita mo yung gaano ginawa ng Lord yung mundo. Grabe, ang laki, ang True. galing. Hindi siya yung, ano lang plinano niya lahat. Yes. Kaya nga, Imagine. di ba, ang sinasuggest din talaga to go outside your country. Pag-travel ka din outside kasi makikita mo talaga yung Mamulat laki. Oo, yun laki. Ng Oo, grabe. Grabe Tsaka din yung talaga. different values. Oo, culture. lahat. Tsaka mas nag-defend talaga yung faith ko. Kung yun yung question natin, kung mas nag-deepen yung faith ko nung mas nakita ko yung mundo. Oo, kasi yung culture. Alam mo yun, lalo na when you have your personal relationship talaga, marirealize mo ano yung truth sa iba eh. Diba? And sometimes, alam mo yun, it aches my heart pag nakikita mo na mali. Yun yung masakit, na parang, alam mo yun, na parang, iba yung empathy mo na ngayon na parang, Lord, parang, iba yung plano mo for us, pero yung ibang tao, ganito yung ginagawa. True. Ito, random question. Na-experience mo na ba yung minsan parang may mga divine appointments yung Panginoon sa'yo sa isang lugar? Nung one time lang, siguro last month, pupunta ako ng Boston, USA. May flight kami pa US. So, syempre, sa flight, kasi nagsiserve kami ng food, di ba? So, pag nagsiserve ka ng food, maliit lang yung aisle eh. So, pag nagsiserve ka ng food, kapag lumilingon ka, nakikita mo yung ginagawa ng tao kasi tabi-tabi lang. So, that time, nung nagsiserve ako ng food, merong foreigner, she was American. Nagbabasa siya ng Bible that time. Nag-journal siya at first. So, parang, nagkaroon ako ng interest. Anong ginagawa niya? May itch, no? Oo, anong ginagawa niya? Pero for me, it's journaling. Kita ko eh. Hanggang sa check ko ulit, nagbabasa siya sa in a book of Malakay. So sabi ko, wow, sobrang, she was old na eh. Siguro mga 70 plus, something like that. Tapos galing siya ng Dubai, papuntang US. So parang, alam mo yun, nagkaroon ako ng parang, anong mayroon? Ba't siya nagbabasa ng Bible? Alam mo yun, saan siya galing, her faith story and all that. So, nung wala na kaming ginagawa, kinausap ko siya. Sabi ko, hi, how are you? Tapos sabi niya sa How are akin, you? Can you open to Malakay 3:10? About offering. about offering, tinanong mo, no? Bakit nang binabasa yung Malakay? At saan offering ka ba sa Says here, that Diba? give your tithes, your Give the 10%. 10% of your tithes to the storehouse of the Lord. Sige, go. Sorry. Di ba? Lalo na yung Malakay, no? Medyo intriguing. Kasi, Malakay yung binabasa. Di ba? Yun yung na-intriga sa akin. Kung random, lang, okay lang. Random book. Buti no? hindi yun on the spot. Ba't may nabasa mo yung Oo, hindi Trabaho muna kasi bay. Chicken, beef, or Malakay, ma'am? Okay na. In-approach mo siya, tapos. Oo, in-approach ko siya. Sabi ko, hi, how are you? Sabi ko sa kanya, sobrang na-bless ako na you were reading the Bible dito sa plane. Sabi niya, really? Sabi niya, are you a Christian too? Sabi ko, yes, I am. Alam niyo, eto ba, 15 hours yung flight. Ang dami naming time. Ang mahirap lang doon, bawal kasi kaming umupo sa upuan. So, nakatayo ako na, nakaliad ako sa kanya. Kasi nasa dulo siya sa window. Anong part yan ng flight? Kasi di ba may Pagkatapos part mag-serve. na bawal tumayo. Pagtapos mag-serve. Ng food. Pagkatapos niya mag-serve. Oo, tsaka that Perfect time time, yan. hindi punuan yung flight. So sabi ko, anong ginawa niya sa Dubai? Nagkaroon pala sila ng conference. Ang tawag nung organization nila is 10 days for prayer. Within 10 days, nagpa-pray sila sa iba't ibang lugar to that specific country, especially sa where I am right now, Middle East. So, yun, nagkausap kami and all that. Tapos, alam mo yun, sobrang na-bless ako sa kanya. Hindi niya na-encounter yung Lord nung bata pa siya. Na-encounter niya yung Lord nung she was in 50s. Oo. And alam mo yung sinabi niya sa akin, pina-pour out niya na daw lahat ng days of her life niya sa Panginoon. Imagine, 15 hours from Boston to Dubai, 10 days, tapos babalik ka ulit. Alam mo yun, parang you're old enough na to travel. Pero sabi niya sa akin,
yung last days ko, binibigay ko na sa Yeah. Panginoon. Kasi parang the last 50 days, Tsaka sabi niya. reminder din yun sa'yo ng Lord. Oo, grabe yung Simpleng divine. pangungusap din yun ng Lord. Oo, sobra. That time, sobrang na-bless ako. Lord, Tapos yun, we started praying. Sabi niya, nag-change kami ng contacts and all that. Tapos, i-include niya daw ako sa prayers ko. In-include ko din siya. Sobrang, alam mo yun, yung sobrang simple, yet, alam mong, Yeah. divine appointment ng Lord. Divine Oo. appointment. Iba rin kahit random na tao, basta alam mong Christian, parang may Oo, there is something, May alam mo yun. connection eh. Oo. Parang Pinoy, pag nakakita ka ng Pinoy sa ibang bansa. Kabayan! Yung sisit ka lang. Psst. Alam mo yun. Jollibee! Ma'am, sir? Pero napaka-favor ng trabaho din Yep. ni Hana, no? Kasi Oo. siya, di ba napag-usapan din natin na ikaw na at least nakikita mo yung family mo. Pag may layover ka, o kaya meron kang time na day off mo, unlike sa ibang OFW na talagang upon contract pa, di ba? Oo. 2 Favor. years, 3 years, 5 years, Highly 10 favor. years before nila makita yung family nila face to face. Bago tayo pumunta dun sa pinaka-last. Speaking of favor ng trabaho ni Hana, anong pinaka-favorite mong, Bansa. out of context lang, pinaka-favorite mong ginagawa doon, Ginagawa Part ng trabaho? saan? part ng work mo, while on flight, Palaro doon sa na. crew? May palaro ba sa Emirates? Na-try mo na ba? Ginawa mo Pacific. Gusto mo Pacific. Meron eh. Sa Sempak lang ba may Oo. Sa Emirates. Ito Na-try lang mo lang yung ba, yun eh. ang tawag doon? Yung Announcement? nagsasalita. Serious one, please, Nag-try ka na ng ganun? Yung ikaw yung mag-a-announce? Oo, palagi. Can you give us example? Example. Okay, ito na lang yung gano'n. Ay, wala kami na no. No-Asia yun. Wala na Ang yun. ganda sa Emirates. Kasi naka-screen na eh. Nandun na lahat yung ano. High-tech. High-tech Oo. naman. Ay, Ayun na lang yung favorite mong ginagawa sa work mo. siguro yung pag kumakausap ka ng different Interaction. culture, different person, sa sila May galing. nakakausap ka na Habibi? talaga, very friendly na passenger. Oo, lahat. Lahat naman. Nag-initiate mismo sa FA. Oo, lahat. Ang dami. Lahat makikita mo. And alam mo yun, All walks of life, no? lahat. Pero meron din masungit. All walks of life, lahat kita mo. And alam mo yun, hindi ko pwede basta-basta mag-judge eh. Alam mo yun, nature kasi natin ng tao yun, na we judge eh, by the things we see. Ganyan siya. Appearance. Alam mo yun, pero minsan pag nakakausap mo, galing pala sila ng funeral. Yung iba, seaman pala. Yung iba, after 5 years nakakausap makakauwi. mo? Oo. Totoo yun, di ba? Na Oo. yung iba, seaman pala. Oo. Kasi Emirates lagi sinasakyan ng mga seaman. eh. Seaman. Oo nga. Pabalik Pag going to Manila, 90% seaman. Oh, seaman. Mm. Seaman. Kasi, I promise ko sa'yo. Seaman. Oo. Naniniwala. Lahat. Kasi minsan tayo, pag nakakakita tayo, akala mo, Sa bagay kasi ours. Oo, ibang may time oras. kayo talaga. akala mo construction worker lang sila, di ba? Pag nananamit sila, minsan Oo, takas the nakatokong belt lang. bag. Pero mas madami pa palang... Na-encounter mo lahat. Ito naman, sa tinanong ni Pastor Jerome yan, may mga na-encounter ka na sobrang talagang gumulo. Yung magulo, yung nagkaroon ng Nagkaroon ng fight, Commotion, ganon, commotion. Oo, marami. Nag-aaway. Tapos, Medical, ano, meron din. Like, May Pinatake, ganun. ganun. Medical, meron din yung sobrang lasing, naimatay. Ganun. Kasi nagsiserve din Oo. kayo ng alak dun. Alak, yeah, we serve. Kasi yung luggage, hindi mo lang binuhat. Oo, ganon. lahat. Ang daming pwedeng mangyari sa flight. Saan Lalo mo na, nang saan napupunta yung iniihi mo dun sa Sa inumin mo. Lumilipad na, di mo napapansin. Lumilipad ba sa Asa langit? Pero no, Sa hindi nga sabi pinapatawa lang natin. No? Pero sa journey mo na to na mula nung wala ka pa sa AirAsia, nagbi-business ka pa lang, hanggang sa napunta ka sa AirAsia, ngayon Sa nasa Emirates ka Emirates. na, no? Ano yung ni-reveal sa'yo ng Panginoon? Ano yung masasabi mo about dun sa God's goodness, faithfulness. sa faithfulness ng Panginoon sa buhay mo? Ito yung time na iiyak ka dapat, ha? okay. Wait lang. Nasa yung tissue. Hindi ready. Dalihan mo. One thing na talagang tumatak sa akin, pag nangako ang Lord, tutuparin niya. Amen. Amen. Hindi ako naniniwala dun sa no ng Lord. Hindi. May delay, yes. Yes. Pero for me, It's not a denial. it's not a denial. It's a waiting season. And Yes. alam mo yun, hindi yung patutunguhan yung pupuntahan mo. But it's you in the waiting. Ano yung ginagawa mo during the waiting time? Mm-mm. Yeah. Doon ako mas naniniwala na,
alam mo yun, tsaka yung paghubog sa'yo ng Lord during the waiting season. Naniniwala kasi ako na yung pinangako sa akin ng Lord na tutuparin niya. Doon na mas tumatak sa akin na yes, you'll travel nations to nations. It revealed to me na, alam mo yun, naging totoo na siya. Amen. Yung word na pinophesy sa akin noon, alam mo Kasi yun. you're living it na. Oo, Nabuhay mo na literally. Dati parang wala, ano? Literally, andito na ako sa mga answered prayers ko na. It was an impossible prayers lang noon. And eto na siya ngayon. You taste and see, no? Oo, Yung kita mo yung promise goodness ng Panginoon. Lord. Man, So yung you have tasted and seen. yung nagsasabi na hindi yung tutuparin ng Lord. Hindi nag-no yung Lord. No, hindi. It was just may ginagawa lang yung Lord. Yes. Sinasharpen ka lang ng Lord. Yun Yung yung naano ko that time. naging tapat ka sa mga behind the scenes. Oo. Sa mga bagay na hindi Kita nakikita. talaga ng Lord. Nakikita Oo. ng Lord. Kita ng Lord. Walang sayang. Alam mo yun. Kita niya lahat. Sana may Ayan, napupulot ipopromote. sila, no? Sana may napupulot kayo sa kwento ng buhay ng aming kapatid Man. na si Hannah. Pero ikaw, do you have message for them, no? Na Before we end. sa mga before we end, may message ka ba sa kanila sa kanila na mga may sinabi yung Lord na mga promises? Sa kanila na may pinangako yung Panginoon, pero parang ang labo-labo na. Sinabi ng Lord, magiging artista daw ako. Pero ang labo-labo naman, parang ganun. Yung Or pala artista sinabi- sa radyo. Artista pa din. No. kaya sinabi ng Lord, no? Sinabi sa akin ng Lord, makakatapos ako ng pag-aaral. Wala akong pambayad ng tuition, eh. Di ba? Ganun yung mga kabataan. Sabi ng Lord, makakaahon ako sa sitwasyon ko ngayon. Lubog na lubog nga ako. Meron ka bang masasabi sa kanila? One thing lang talaga, alam mo yun, pag tapat ang Lord, pag nangako ang Lord, tapat siya. Alam mo yun, we may not be faithful, pero yung Panginoon, Amen. He's faithful. Yes. He is talaga. And hindi siya nagbabago. He is not a man that he would lie. 'Di ba? Hindi siya ganoon. Sa lahat ng nakakausap ko, sa lahat ng sinasabihan ko ng ganito, iba yung faith, tsaka iba yung, alam mo yun, once you have your personal relationship with the Lord, kapag meron kang relationship talaga sa Panginoon, and iba yung peace, tsaka yung understanding mo na He is sovereign sa lahat ng bagay. Amen. 'Di ba? Na kapag nangako siya, tutuparin niya. It may not happen in a weeks, in a months, in a years, but for sure it will definitely happen. Surely Yes. goodness talaga, 'di ba? Will follow you all the days of your life, 'di ba? Naniniwala ako na kapag nangako talaga yung Lord sa atin, tutuparin niya. Amen. At doon sa waiting season na matagal man, hindi pa man ngayon, yung answer, it will never be a no. 'Di ba? Yes. It will always be redirection. May nakita ang Panginoon na hindi natin nakita. Alam mo 'yun, yung mga ganung bagay. Naniniwala ko na hindi lagi magnanong ang Panginoon, lagi niyang iniisip yung kapakanan natin Amen. palagi. 'Di ba? Amen. Ipilit man Yes. natin yung mga bagay na, Lord, ito gustong-gusto ko eh. Kasi yung kwento ko kanina, na gustong-gusto ko dun sa resort na kinukuha ko ng manager ko. Pero nakita ng Lord yung dulo. Na it will not be good for you eh. Hindi siya ikakabuti Yeah. mo nak eh. Wag na lang. Yes, it will hurt you. And it really hurts me that time. Pero ngayon mas naiintindihan ko na, oo nga no, Lord. Hindi yun talaga siya ikakabuti ko. Kaya pala sinabi mo sa akin na wag na. And mas may maganda siyang plano. Kasi what if nag-yes ako doon? Yes ka doon. I don't think I will be a flight attendant right now. Ano ka pa din, siguro? Yeah. Imagine yung sovereignty ng Lord sa mga ganung bagay. Kaya naniniwala ko sa Lord na kapag kino-convict niya tayo sa mga bagay, may plano siya. And literally, totoo naman talaga na mas maganda yung plano niya. Amen. So, napaka-cliche man pakinggan, pero magtiwala tayo sa Oo. Diyos. Ikaw, Pastor Jerome, do you have last message for everyone? Wala naman, Pas. Baka meron kang message or you want to impart something before we end this podcast? Yes. Ikaw ba, Pastor Jackie? Nasa! Baka meron Ano na kang yan, mga Paz? i-impart. Ha? Ikaw muna bago si Anyone Clay. about ano? Pero yung sa sinabi ni Pastor Hannah, na yung redirection ng Lord, Oo. pwede kasi na mag-enjoy pa rin siya dun sa, let's say nag-yes ka dun Yep. sa unang offer. Pwedeng mag-enjoy ka pa rin until no. Sabi nga nila Pastor, diba, na pwedeng andun ka pa rin. Pwedeng you're still enjoying that. Pero hindi mo alam, there's something more pala. Yeah. You missed Oo, something. you miss something na Oo. better, diba? Yep. Nag-enjoy ka dun, pero hindi mo mararanasan yung nations Yep. after nations. Sobra. So, ibig sabihin, ine-enjoy mo lang
dun sa desire na meron ka. Oo. Hindi yung plano ng Lord. Oo. So better pa rin yung So plano. may option pa rin yung Lord, no? Hindi na tayo pinipilit. Oo, 'Di ba? yes. I can say yes naman that Sabi time. nga eh. nila, That's right. hindi daw ang pinakakalaban daw ng better ay hindi yung best, Which is yung good. which is yung good. Kasi Yes. akala natin ayun na yung best. Yeah. Which is good lang yun. Minsan akala mo, Maganda sa akala paningin mo ang natin. ganda na ng ₱5, Mm. right? Pero hindi mo alam ang plano ng Diyos sa'yo, 500. That's right. Kasi nasa piso ka pa lang ngayon. Mm-mm. Oo. Oo, yeah. Parang ganun. Yeah. So, That's why we have to dream big. Because we have a Yes. big God. Malaki Oo, ang Diyos natin. oo. Amen. Doon Sarap na naman naniwala nun. ko doon. Ganda nun. Tsaka hindi pa damot ay, ng Lord eh. miss ko sa'yo eh. Side joke yan, guys. Ay, hindi ako miss ko sa'yo. Ikaw, Pastor Rakle. Hindi, ang sarap niya lang din pakinggan para lalo sa mga youth na nakikinig. Yeah. Na mga nag-aaral Exactly. pa lang ngayon. So, exactly. Currently, di ba ngayon, as of this moment, na nag-aaral sila, ang pinakamagandang season na Honor their season. honor their season. Oo, there is a time Excel talaga. sa pag-aaral nila. Mm. Kasi after that, yung pangako ng Diyos, ibibigay niya talaga sa kanila. Amen. Oo. Amen. So, ayun, tsaka ang sarap ng sinabi ni Pastor Jerome, na ang laki-laki ng Diyos Yeah. para mangarap tayo sa Exactly. maliit. Amen. Exactly. Papatagalin pa natin to? 45 minutes. Pero lahat tayo naniniwala na ang Diyos ay tapat. Amen. Amen. Right? Even sa times na hindi tayo tapat, Yes. yung Diyos natin tapat. Pero kagaya ni Hannah, guys, no, kagaya ni Hannah, Amen. sana pag dumating yung panahon na lahat ng answered prayers natin ay nakuha na natin, sana we will remain faithful sa Yep. Panginoon. Amen. Amen. Right? Minsan, pag sinagot na ng Panginoon yung mga matagal mo nang niluluhod, umitim na yung tuhod mo't lahat, nung binigay ng Panginoon, sana wag kang mawala sa Kanya. Amen. That's our hope and prayer, kapatid, na lahat tayo magpatuloy sa Panginoon because He is faithful, He is so good, at lagi tayong mahal ng Panginoon. Amen? Amen. So, kung nakulangan ka rito sa aming pag-uusap, okay lang yon kasi meron tayong Sunday service. That's right. Meron tayong Sunday service, meron tayong midweek service. You can attend doon sa ating Sunday service. And from now on, starting March, guys, yung mga preaching natin sa church, no, ma-upload na rin siya sa YouTube. Mm-mm. No? So, Wow. stay tuned. So, kung hindi kayo naka-attend ng service natin, pwede niyan i-replay sa ating YouTube channel. Pero palagi nyo pa rin tatandaan na hindi to Sunday service. Pagkat ito ay... After Sunday podcast. Bye, guys. Thank you. God bless Guys. you.